Hi guys! Admin Rich po ito. No? So ngayon po mga kaibigan, komentuhan lang natin ito. Isang post ng DDS sa X. Sabi po niya, good news sa atin mga DDS or SDS. Invited ang pamilyang Duterte sa inaugurasyon ni President Trump sa January. May iiyak nito. Guys, naniniwala ba kayo sa kanyang post? Actually, marami ng views at marami na pong nagko-comment at yung iba nagtatanong kung totoo, yung iba naman sabi sana nga totoo. Pero mga kaibigan, sunugin po natin itong fake news na to na invited daw ang pamilyang Duterte sa inauguration ni President-elect Donald Trump sa January. Alam mo mga kaibigan, napaka-imposible na maging invited si Duterte sa January dahil sa Magnitsky Act. Alam niyo ba na ang sino mang government official, head of the state, na merong kasong crime against humanity ay bawal po tumungtong sa lupa ng Amerika. Yan po ang katotohanan. Magnitsky Act. Kung naalala po ninyo si Garma, di ba? Pumunta siya sa Japan. Umiwas po siya sa pag-iimbita ng Quadcom. So pumunta siya sa Japan, tapos nung nasa Japan na siya, papunta siya ng Amerika. Sinabihan siya doon na hindi po kayo pwedeng pumunta sa Amerika dahil kansilado na ang inyong visa. Pero ang ginawa pa rin ni Garma, hindi siya naniwala at siya ay pumunta sa Amerika. So anong nangyari? Guys, hinuli po siya sa Amerika at pinabalik po siya sa Pilipinas. Yan po mga kaibigan, ang Magnitsky Law or Magnitsky Act na batas. Hindi po pwedeng tumungtong sa lupa ng Amerika ang kahit sinong government official or head of state na may kaso ng crime against humanity. Remember, Bato de la Rosa? Guys, si Bato de la Rosa ay hindi na po makatungtong sa Amerika. Meron po ako nakita na nag-post po siya, no? Nasa Las Vegas siya, nakasama niya yung mga bald, no? Yung mga kasama rin niya ng mga kalbo. Guys, wala po akong issue sa kalbo ha. Yan. At okay lang naman po maging kalbo ang isang tao. Pero ibig ko pa sabihin, kasama po niya doon ay mga kapwa po niya na kalbo. Nasa Las Vegas sila. Ni-repost po niya ito at merong mga nagkokomento, sabi ng mga nagkokomento, wow, pasalubong naman. Yung iba sabi naman ay, wow, saan po kayo banda dito? Baka malapit lang po kayo dito sa amin. So yung iba nagtatanong, saan banda dyan sa Las Vegas? Tapos, anong sabi ni Bato? Ang sabi po ni Bato, guys, ay, ano po yan? Throwback, lumang picture po yan. Yan. So, lumang picture daw po. Kasi nga mga kaibigan, sabi niya, nangangarap daw siya na makabalik siya ulit sa Las Vegas. So, sa case po ni Bato de la Rosa, napaka-imposible na po na makabalik pa siya sa Las Vegas. Napaka-imposible na po na makatungtong sila sa American soil. Kakalungkot, di ba? Yung Amerika pa naman, ang talagang gustong-gusto ng mga lahat ng tao na puntahan the American soil, di ba? Kahit sinong Filipino, kahit sinong mga tao, gusto talaga makapunta ng Amerika. Pero, hindi na siya makakapunta dahil nga sa Magnitsky Act. Pwera na lang kung halimbawa, mapatunayan niya na talagang wala siyang kasalanan at hindi talaga siya involved sa extrajudicial killings. Pero napakahirap naman patunayan yan. Kasi alam naman natin lahat na talagang meron talaga silang involvement sa extrajudicial killings, lalong-lalo na siya kasi siya yung PNP chief during that time. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ng DDS na to,
hanggang pangarap na lang. Hindi po matutupad ang kanilang pangarap na makapunta ang Duterte family sa Amerika. Si Sara, sa pagkakaalam ko, dinamay na rin po siya ni Las Cañas. Sa pagkakaalam ko, mga kaibigan, yung napakakapal na affidavit ni Las Cañas, sinama po niya dyan si Lucring. Sa kanyang testimony na si Lucring daw, di umano ay gumawa, no, nung siya ang namumuno, no, as mayor sa Davao, gumawa di umano si Lucring ng panibagong tukhang, panibagong design ng tukhang. Ibig sabihin, itinuloy pa rin niya yung tukhang ni Duterte, pero ibang style, no? Hindi na yung basta-basta binabanatan kahit saan-saan, no? Yung kay Lucring di umano, sabi ni Las Cañas ay kikidnapin muna. Dadalhin doon sa Laod Quarry at doon ichuchugi at ililibing para magmukha lang daw na missing. Magmukhang missing, nawawala lang. Pero ang totoo ay chinugi. So yan po, mga kaibigan, no? Yan po ang ating masasabi dito sa mga DD sheets na nagpapakalat po ng fake news. Hindi po totoo na makakapunta si Duterte sa Amerika. Just in case lang, mga kaibigan, na totoo ito. Kung sakali, halimbawa, sabihin natin na totoo. Kahit alam natin na hindi totoo. Kunwari, totoo. Guys, yan ay trap. Trap para kay Duterte. Kasi nga, pag nasa labas ng bansa si Duterte, pag nasa Amerika si Duterte, mas mapapadali ang paghuli sa kanya ng ICC. Mas mapapadali ang pag-aresto sa kanya ng ICC. Diba? At sa tingin ko, si Duterte, kaya hindi yan pumupunta din sa iba-ibang mga bansa. Ang pinupuntahan na lang talaga niya China kasi doon talaga siya safe sa China. Pero sabihin mong pupunta sa iba-ibang bansa, hindi na yan. Lalo na yung mga bansa, merong kaugnayan sa Interpol, ay hindi na yan pupunta. Doon lang yan sa China. Kasi doon lang siya safe sa China. Pag nandun siya, walang pwedeng gumalaw sa kanya. Yun lang yun, mga kaibigan. Yun lang. Kaya makakaawa yung mga DD sheets, no? Talagang hanggang panaginip na lang sila. Yung kanilang inaasam ay hindi na magkakatotoo. Hindi na makakarating ng Amerika si Duterte. Si Bato, si Bongo, at yung iba pang mga sangkot sa EJK. Kasi sila po ay may kaso, crime against humanity. Yun ang katotohanan na masakit tanggapin. Pero, totoo. Admin Rich po, laging nagsasabing, suportahan po natin ang ating Pangulo, BBM. Admin Rich, komentarista. Bye! God bless po and Merry Christmas and Happy New Year!